Ikalabimpitong kabanata, ang perya sa Quiapo. Maganda ang gabi, lubhang masaya at kaakit-akit ang liwasan. Punong-puno ang perya ng mga taong nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Magkakasama ang 12 panauhin ni Quiroga na pumunta sa perya ng gabing iyon. Si Padre Camora ay tila patungo na sa langit ng kasiyahan sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Naroong mapatigil, mapalingon at minsay maitulak pa si Benzaib. Nagkukunwari din siyang natitisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungayan ng mata ang mga ito. "Putris," sabi ni Padre Camora, "kailan kaya ako magiging kura dito sa Quiapo?" Nang makita ni Padre Camora ang pinakamagandang dalaga ng gabing iyon, ay nakurot niya si Benzaib dahil sa sobrang pagnanasa. Ang dalagang ito ay si Paulita Gomez. Kasama niya si Isagani at sinusundan naman ni Doña Victorina. Nangingibabaw sa kagandahan ng dalaga. Lahat ay napapalingon at sinusundan ng paningin. Si Doña Victorina naman ay tumatanggap ng mga magagandang pagbati. Hindi naman natutuwa si Isagani sa ganitong paghanga sa dalaga. Sa halip ay nayayamot sa maraming matang napapako sa kagandahan ng kanyang minamahal. Ang mga tingi nagpapakahulugan sa kanya ng pagnanakaw at ang mga ngiti ng dalaga ay ipinagpapalagay niyang pagtataksil. "Napakaganda!" ani Padre Camora. Ngunit nang makita si Isagani ay muli siyang nagsalita. "Ang nobyo pala'y ang kagalit kong estudyante. Pasalamat siya at hindi naging taga roon sa bayan ko." Gusto niyang sundan si Paulita, ngunit pinigilan siya ni Benzaib. Nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad hanggang sa makapasok sa kubol na may mga tindang nililok na tau-tauhang kahoy. "Narito si Padre Camora!" sabi ni Benzaib na itinuro ang larawan ng isang praile sa anyong malalim ang iniisip, sapo ng isang palad ang ulo at tila sumusulat ng sermon. Ang pagkukumpara ay nagdulot ng tawanan. Marami naman ang hindi nasiyahan sa pagtatanghal. Pinag-uusapan nila ang mga tuntunin sa sining. Napagtalunan nila kung ang mga Indio'y may hilig sa estruktura at kung kailangang paunlarin ang nasabing sining. Pinutol ni Don Custodio ang pagtatalo sa pagsasabing mayroon ding katalinuhan ng mga Indio, ngunit ang paggawa na lamang ng santo ang dapat nilang asikasuhin. Nang ikumpara ang isa pang tau-tauhan kay Quiroga at Simon, ay bigla nilang naalalang hindi pala nila nakasama ang mag-aalahas. "Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon." "Putris," sabi ni Padre Camora. "Napakakuripot ng Amerikanong iyan. Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leeds." "Hindi," sagot ni Benzaib. "Nangangambang baka magipit siya. Nahuhulaan ang masamang biro'y aabot sa kanyang kababayang si Mr. Leeds, kaya't nagmamaang-maangan na." At nagpatuloy sila sa paglalakad upang panoorin ang nababantog na ulo. At walang biniling kahit na maliit na laruan sa kubol na iyon. Sinabi ni Benzaib na siya ang makikipag-usap kay Mr. Leeds. Hindi siya maaaring maghiganti sa pamamagitan ng isang latalaing mapanira. Makikita niyo't pawang kadayaan lamang ang salamin. Anitong mataas ang kumpiyansa sa sinasabi. Ikalabing-walong kabanata, mga pandaraya. Sa peryahan ay sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin. Isa siyang Amerikanong magaling magsalita ng Kastila dahil ito'y matagal nang namalagi sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay nababalot ng kurtinang itim, naiilawan ng mga sinaunang lampara de alkohol. Malungkot ang gayak ng bulwagang pagtatanghalan kaya natahimik ang masasayang panauhin. Natigil ang biruan at humina ang usapan nila. Sa pakiramdam ng lahat ay para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamanyang at kandila. Si Don Custodio at Padre Salvi ay nag-uusap kung nararapat ipagbawal o hindi ang gayong uri ng panoorin. Si Benzaib na gustong takutin si Mr. Leeds ay nagsalita. "Mister, tayo lamang naman ang naririto. Mapapayagan ba ninyong maipakita ko sa kanila ang daya? Alam naming ang lahat ng iyan ay ukol lamang sa optika. Ngunit sa dahilang si Padre Camora ay ayaw maniwala." "At bakit po hindi, Ginoo?" sagot ng Amerikano. "Huwag lamang pong mababasag." Itinaas ni Benzaib ang damit upang hanapin ang mga salaming inaasahan niyang nasa pagitan ng mga paa ng mesa. Napaurong siya at pagkatapos ay muling ipinasok ang kamay sa ilalim ng mesa, ngunit wala siyang nasalat na anuman. "Saan naroon ang mga salamin?" tanong ni Padre Camora. Naghanap muli si Benzaib. Ginalugad ng mabuti ngunit wala siyang nakita. "May nawawala ba sa inyo?" tanong ni Mr. Leeds. "Ang mga salamin, mister,"
Saan naroon ang mga salamin? Hindi ko alam kung saan naroon ang sa inyo. Ang sa akin ay nasa fonda. Ibig ba ninyong manalamin? Masama ang inyong ayos at namumutla kayo. Bagaman natatakot ang karamihan, ay hindi nakapagpigil ng tawa dahil sa mahinahong pag-alipusta ng Amerikano. Si Benzaib na napahiya ay susukot-sukot na bumalik sa kanyang upuan. Kinuha ni Mr. Leeds ang isang kahang kahoy na maitim, bukbukin, may lilok na ibon, mga hayop, bulaklak, ulo ng tao at iba pa. Natagpuan daw niya iyon sa libingang nasa piramid ni Khufu na isang paraon ng Ehipto. Siniyasat ng mga panauhin ng kaha. Amoy bangkay! Wika ng mga babae, sabay paypay. Kaamoy ng 4,000 taon! Ang kahang ito ay may lamang sandakot na abo at kaputol na papiro na kinasusulatan ng ilang salita. Tingnan ninyo, ngunit nakikiusap akong huwag sanang hihinga ng malakas sapagkat kapag nabawasan ng bahagi ng aboy masisira ang aking espinghe. Kapag binigkas daw niya ang salitang Deremov, ay nabubuhay ang abo at nakapagsasalita ang isang ulo. Deremov! Wika ni Mr. Leeds. Maya-maya'y lumabas ang isang ulong anyong bangkay na may makapal na buhok na itim. Idinilat nito ang mga mata at inilibot sa mga manonood at tumitig kay Padre Salvi na sa mga sandaling iyon ay nanginginig sa takot. Esfinge, ani Mr. Leeds, ipakilala mo sa mga naririto kung sino ka. Ako'y si Imutis. Paliwanag ng ulo na ang boses ay malalim ngunit parang nagbababala. Siya raw ay umuwi sa kanyang bayan pagkatapos ng pag-aaral at mahabang paglalakbay. Nang dumaan daw siya sa Babylonia ay nalaman niya ang isang lihim na hindi ang tunay na Sumerdis ang namamahala doon kundi si Gautama, isang magnanakaw ng kapangyarihan at namamahala sa tulong ng Pandaraya. Dahil sa takot na isumbong ito kay Cambyses ay binalak siya nitong patayin sa tulong ng mga saserdoteng taga-Ehipto. Siya raw ay umibig sa isang anak ng pari at naging kaagaw niya rito ang pari sa Abydos. Nagpanukala ang pari ng kaguluhan at siya ang isinangkalan. Isinakdal daw siya, napiit, tumakas at saka napatay. Nabuhay akong muli upang ibunyag ang inyong mga kataksilan. At makaraan ng mahabang panahong pananahimik ay tinatawag kitang mamamatay. Lapastangan sa Diyos at mapagparatang! Takot na takot si Padre Salvi. Idinipa ang dalawang kamay at nabuwal. Anong nangyari sa inyo, Padre Salvi? May sakit ba kayo? Tanong ni Padre Irene. Mamamatay! Lapastangan sa Diyos at mapagparatang! Isinusuplong kita! Mamamatay! 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 Mahabag! Ang ulit ni Padre Salvi at nawala ng malay tao. Maputlang maputla na wari bangkay. Inakala ng ilang mga babae na sila din ay dapat mahimatay at gayon nga ang ginawa. Nang makita naman ng mga babaeng hindi sila dinadaluhan ay kusa nang nagsibalik sa kanilang diwa. Samantala, naging abong muli ang ulo at inilagay na muli ni Mr. Leeds ang damit na itim sa ibabaw ng mesa at yumukod sa mga manunood. Kailangang ipagbawal ang pagtatanghal na ito, sabi ni Don Custodio. Lubang hamak at mahalay, lalong-lalo na kung hindi ginagamitan ng salamin, sabi ni Benzaib. Kinabukasan, ang isinulat na balita ni Benzaib ay tumutukoy sa mga karunungang lihim, espiritismo at iba pa. Kaagad ipinag-utos ng gobernador eklesyastiko na ipatigil ang mga palabas. Si Mr. Leeds ay nakaalis na patungong Hong Kong, dala ang kanyang lihim.